Magandang araw sa inyong lahat. Maligayang pagdating sa aking kwento ngayon. Abangan ang mga kakaibang pangyayari na magpapakilabot sa inyo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay ang karanasan ng aking lolo Roman. Para madali ang pagsasalaysay ay gamitin ko ang kanyang point of view. Sabali ito na. Ako si Roman. Kasalukuyang nasa 88 anyos. Kasalukuyan akong nakatira dito sa Kamaynilaan. Pero tubong kulasi ako sa may Antique. Dekada 50. Nasa 20 anyos ako noon. Nagtatrabaho bilang isang mangingisda sa isang barangay sa Colase. Malapit kami sa dalampasigan, kung kaya tanging pangnista ang aming kabuhayan. Paminsan-minsan ay umaakit kami sa bunduki na bahagi ng Colase. Mag-aani kami ng kopra. Sa panahon na yun ay libre ang mga tao sa pag-akyat ng mga niyog. Basta ba magpaalam ka lamang sa may-ari. At magkakaroon ng hatian sa mga kita nun. Kapag pangungopra ang amin hanap buhay ay kailangan namin itong hakutin papuntang patag para madalas sa bayan at may benta. Minsan sa isang taon lamang namin ito ginagawa. Yun ay kapag panahon ng habagat at hindi kami makakalaot. Puntuhan ang kita sa pangungopra. Dapat ay tuyong-tuyo ang mga niyog. Dahil kapag medyo mabasa ay binibili nila sa murang halaga. At hindi kami kikita ng maayos kapag na-reject ang aming paninda nun. Isang araw, naimbitan ako sa binyag ng anak ng aking kaibigan. Kinuha ko nitong ninong. Unang pagkakataon nito na makita ko ang kanyang asawa at anak. Matagal kasi itong naninirahan sa siyudad ng Iloilo. Umuwi lamang ng panahon na yon dahil nawalan ito ng trabaho sa may siyudad kaya nagpasya na lamang ang mga ito na umuwi ng Antique. Taga San Carlos sa Negros ang asawa nito. Gusto ng babae na doon na lamang sila manirahan sa Negros pero hindi pumayag ang kaibigan ko. Minsan na kasi itong pumunta sa lugar at sinabi niyang muntik na niyang ikamatay ang pagpunta doon. Kung kaya't ayaw na niyang bumalik pa sa lugar ng babae. Kaya sa Antique na lamang sila umuwi noon. Pre, huwag mong kalimutan sa linggo Pagpapaalala nito sa akin. Sige pre, magdadala na lang ako ng isda pang regalo sa inaanak ko pre. Tuluyan na kaming bumaba sa bundok noon para hakutin ang mga kopra na aming ibebenta sa bayan. Medyo maganda ang hatian sapagat natuyo ng maayos sa mga niyog. Kung kaya't magandang presyuhan. Kinagabihan ay sumama ako kay tatay sa paglalaot. Hindi na rin kasi malakas ang habagat kaya ligtas na magpalaot nun. Malit lang ang bangka namin. Hindi pwedeng makipagsabayan sa malalaking balod at malalaking bangka. Pangtatluan lamang ang bangka namin. Sinuwerte naman at maganda ang huli ng aming kitang dilubid. Nakahuli kami ng malalaking tulingan at lapu-lapu ng gabi niyon. Doble ang saya. Kumita na sa pangopra ay kumita pa sa pangingisda. Kagad na itinabi ko ang 2 malaking tulingan. Ibibigay ko yun sa aking inaanak. Tulong na rin sa paghanda nila kumbaga. Sinabi ko sa kapatid ko at kay tatay na kukunin ko ang 2 tulingan at pumayag naman ang mga ito. Pero hindi na ako kumuha ng kita namin ng gabing yon. Sapat na rin sa akin ang hati ko sa kopra. Pambili ng alak. Yun lang naman ang kaligayahan ko ng mga kapanahunang yon. Hindi naman kasi ako pala inom talaga. Kumbaga, paminsan-minsan lamang sa isang linggo. Pagmiyaya ng barkada. Pero pag wala namang nagyayaya ay wala din naman. Minsan, yung kapatid ko at ang tatay ko ang kasama ko sa pag-inom. Pagkagaling namin sa laot, natulog lamang ako ng ilang oras bago umakyat ng bundok.
Hindi naman ganon kalayo ang lakarin papuntang bundok dahil nasa itaas na bahagi lamang ito ng dalampasigan. Kulang-kulang 1 oras lamang ang kailangang lakarin paakyat dito. Yun nga lang ay matarik ang daanan. Marami kasing bangin ang madadaanan bago marating ang sityo kung saan nakatira itong kumpare kong si Inok at ang kanyang pamilya. Pagdating ko sa lugar ay marami ng tao nun. Mga nagiinuman ng mga ito. Kung kaya't kaagad kong inabot kay Inok ang daladala kong malalaking tulingan nun. Siyempre tuwang-tuwa ito dahil bihira lamang yun makakatikim ng tulingan. Hindi kasi ito nangingisda. Pagsasaka at pangungopra lamang ang pinagtutuunan nito ng pansin. Masaya naman na nadaos ang handaan. Tinawag ako ng kalikasan kung kaya't nagpaalam muna ako na umihi sandali. At agad na pumunta sa likurang bahagi ng bahay. Habang umiihi, may naririnig akong hingal sa likuran na bahagi ng silid. Ang buong akala ko ay may aso doon. Pero kakaibang tunog na naririnig ko. Hindi ko kasi masasabing buong galing yun sa aso. Para bang marahas na lang gigigil ang angil na yon. Kung kaya't natawag nito ang atensyon ko. Lumapit ako sa dingding para tingnan kung anong klaseng hayop yon. Pero hindi hayop ang nakita ko. Yon ang asawa ni Inok. Nakatuwad ito habang naglalaway. Kasabay ng pagtulo ng laway nito ay ang pagsamyo ng nakakasulasok na amoy. Napakalansa ng amoy na yon, na tila ba naghahalo ang asim sa amoy nito. Bigla akong kinilabutan sa nakita ko kung kaya mabilis akong umalis sa lugar. Bumalik sa lamesa na iniinuman namin nun. Maya-maya pa ay lumabas ang asawa ni Paring Inok na tila ba walang nangyari. Maayos na ang buhok nito. Kaya't napaisip ako na baka namamalikmata lamang ako nun. Iniisip ko na baka tinatamaan na ako sa iniinom ko. May bitbit itong pulutan. Pero ang maasim na amoy nito, naroroon pa rin. Maasim na may halong malansa. Hindi ko lang alam kung napapansin din nyo ng mga kasamaan ko. Pasimple kong hinaplos ng hinubad kong damit ang mukha ko para saglit na mapawi ang baho na naaamoy ko doon. Pagtanggal ko ng damit sa mukha ko, sa aktong napatingin naman ako sa babae, nakatitig ito sa akin na para bang may kahulugan. Naninindak ang mga titig nito kahit nakangiti noon. Rosa, pwede bang ikuha mo muna kami ng tubig? Wika ni Paring Inok sa asawa. Sa tingin ko pre, tinandaan ka na eh. Kaya mag-ingat ka. O di kaya dumaan ka muna kay Lolo para matingnan ka. Napaisip naman ako sa sinabi niyo ni Naldo. At dahil gabi na, ayaw ko naman namang istorbo pa ng tao kung kaya't sinabi kong bukas na lamang. Wala naman itong nagawa kundi pumayag na lamang sa gusto ko. Pababa na kami ng burol nun. Nang biglang may pumagaspas na tila ba napakalaking pakpak. Doon ito huminto sa puno ng kahoy na inyam. Parang bugnay po yon. Pero mas maliliit ang butil ng bunga nito. Ayun na tol, inunahan na tayo. Sabi ni Naldo. Hanit tol, saan ba napulot ni Inok yung asawa niyang yan tol? Alam ba niya na ganyan yung asawa niya? Yan ang hindi ko alam tol. Basta mag-ingat na lang tayo. Wala namang nangyari sa amin ng gabing yon. Nakauwi naman ako sa bahay ng maayos. Kinabukasan, habang nagtatahi ng mga butas ng lambat, ay naikwento ko kay tatay ang mga nangyari kagabi sa bahay nila Inok.
Nagulat at napamura nang marinig niya ang sinabi ko. Sabay pagpapaalala nito sa akin na kailangan kong mag-ingat. Dahil sa nasaksihan ko ay maaaring habulin ako ng nilalang na yon. Sinabi ni tatay na sana ay hindi panayanggaw ang kaibigan ko na ito. Ganun pa man ay hindi ko pa rin alam ang katotohanan sa aking kaibigan kung kaya't kailangan na mag-ingat habang maaga pa. Kinahapunan, naghahanda na kaming pumunta sa lawat. Bigla akong nakaramdam ng pagdumi nun. Pumasok ako sa may palikuran. Hindi ako kaagad na nakalabas ng palikuran dahil napakasakit talaga ng tiyan ko na hindi ko maintindihan kung ano ang nangyari sa akin. Pinagpapawisan ako ng malagkit na malamig. Namumutla akong lumabas sa palikuran. Pagkakita sa akin ni tatay, dali-dali ako nitong sinalo. Pagkatapos ay wala na akong matandaan sa mga nangyari. Nagising na lamang akong nakahiga na sa papag. Naririnig ko na ang boses ng lolo ni Naldo at maging si Naldo. Naroroon din. Maya-maya pa ay pumasok ng silid si tatay nun. Gising ka na pala, Roman. Anong nangyari, tay? Doon naman ay pumasok ang lolo ni Naldo. Mabuti at gising ka na, Roman. Mukhang matindi ang paghahangad ng nilalang makuha ka. Ano bang ginawa mo? Tanong nito. Wala naman po, Uyong. Ang salitang Uyong Sirset ang tawag namin sa mga matatanda nung kapanahunan namin. Nung pumunta ako sa likod ng bahay nila para magbawas, yun po, may narinig akong hangil kaya napasilip po ako sa dingding. Kin ko nakita si Rosa na nakatuwad habang naglalaway. Tapos mabaho. Kaya nga umalis ako din sa lugar eh. Magkasama pa nga kami ni Naldo eh. Kung ganun, maaaring minarkahan ka ng nilalang. Mukhang hindi ito yung bagong yanggaw lamang na aswang ah. Nagawa kang markan eh. Kahit hindi pa nakakalapit sa'yo. Pampapaliwanag pa ng matanda. Ano po yung pwede kong gawin yung? Ayon sa kanya ay wala naman umano. Nagamot na niya ako kung kaya't magiging maayos na ako nun. Mag-ingat na lamang umano ako sa susunod. Kahit sa ultimong kababata ko. Dahil hindi pa alam kung ito ba ay nahawa na ng asawa niya o hindi pa. Kaya umano mag-ingat kaming mabuti nun. Tanging pagtango na lamang ang naisagot namin ni Naldo. May inabot ang matanda nun. Isang patalim na kung tawagin ay daga. Isa itong kutsilyo na animay gawa sa tanso pero naninilaw ito at kung tingnan ng ordinaryong mga mata ay walang katalim-talim. Pero sa mata naman umano ng mga masasamang nilalang, napakatalim at napakadelikado ng kutsilyo na yun. Wag mo yung iwawala at wag mong kakalimutang dalhin saan ka man magpunta. Paalala nito. O ito pa. Sabay abot ng bote na may lamang mga halamang ugat na kanis. Ayon sa kanya ay malalaman mo na may masamang nilalang sa paligid kapag kumulo ito. Ay kapag masyadong malapit ng nilalang, ay umaapaw umano ang lanis at sasabog kapag hindi ito nailayo ng kuluyan. Maaari din umanong gamitin ng langis na iyon na panghaplos sa pusod, pulso at batok para hindi madaling malapitan ng nilalang. Ilang na ilang umano dito ang mga nilalang na iyon. Magbibigay umano ito ng kakaibang init na papaso sa kanilang balat. Nagpasalamat ako kay Oyong. Walang anuman. Parang apo na rin kita. Kung kaya't palagi tayo mag-iingat ha. Alapal, uwi na kami eh. Balitaan mo na lamang ako kung ano may pakaramdam mo bukas. O kung binalikan ka ng asawa. Sige po, salamat. Kinagabihan.
Napakalakas ng tunog ng hayop ang naririnig namin na paikot-ikot kami sa bahay. Hindi na lamang namin yan pinapansin. Hindi naman nakalawot si tatay at kapatid ko ng gabing yan. Panayang mura ni tatay sa nilalang na ito. Ako naman ay tahimik lang na pinapakiramdaman ko saan nanggaling ang tunog. Sa isip-isip ko pa ay kapag nakapasok ito ng bahay, hindi ako magdadalawang isip na saksakin ito ng punyal. Nabigay sa akin ng albularyo. Wala na akong pakialam kung asawa man ito ng kaibigan ko o kahit ang mismong kaibigan ko pa yon. Kumbaga, wala naman akong ginagawang masama sa kanila. At rin hindi ko maintindihan kung bakit ako ang hinahabol nito. Wala akong maisip may ibang rason nun kundi siguro nakita ko siya sa paliging aswang na itsura niya. Pabalik-balik ako sa ganitong isipin. Hanggang sa tuluyan na akong nakatulog nang hindi ko namalayan. Kinabukasan, maagang-maaga pa lamang ay rinig ko na mga usap-usapan sa bakuran. Yung kaya't kaagad na akong bumangon para tingnan kung anong kabuluhan yon. Paglabas ko ng bahay, naroroon ang kapitbahay namin na nakikipag-usap. Halim dito sa kanya, may nakitang patay na tao sa baba ng burol. Kung saan ang daan na midapakit sa bundupin ng Kulasi. Kasamaan ko din tuwing pagbakopra na nabuhay namin. Kung kaya't tadad kong pinunta ng lugar, kung saan sinasabi nilang may pinatay. Pagdating ko sa lugar ay nakita ko na naroroon pa ang katawan ng nakandusay. Wakwak ito at wala ng lamang loob at dugo. Napamura ko dahil ang tao na yun ay isa din sa ninom ng anak ni Ino Catrosa. Kumpari ko din ang tao na ito. At siya ang naiwan doon sa bahay nila Inok nang nag-inuman kami. Kung kaya't malakas sa loob ko na si Rosa ang may kagagawa ng pagpatay. Wala naman kasing ganitong nangyari sa amin nun. Ito ang kauna-unahang pangyayari na may pinatay sa lugar namin. At aswang ang may kagagawan. Nakakagalip na nakakaawa ang nangyari sa kumpare ko, Sir Seth. Maya-maya pa ay dumating na din si Naldo. Nalidari akong nilapitan ko para tanungin kung ano ang nangyari. Inatake daw ng aswang. Tinan mo, wakwakin siya ni Ukin. Napamura na rin si Naldo na makitang bangkay ng aming kasamaan. Nang umalat ako ng pingin, nakita ko lang kumpare kong si Inok sa taas ng burol. Pero kada ditong umalis ng pinawag ko. Mukhang delikado tayo tol. Sabi ko kay Nardo. Parang hindi naman natin kilaling kababata na pinayan today. Wala naman tayo ginawa sa masa kanila. Nang dumating na ang taga-barangay para kunin ang bangkay, dali-dali na akong umuwi at uminom ng kapinan. Nawalan ako ng biyan na para kumain pa. Pagkatapos magkape ay kaagad naking naglakad para pupunta sa bahay ni Leonardo. Gusto kong makausap ang kanyang lolo na albularyo para humingi ng gabay kung ano ang aking gagawin. Munti ko pang makalimutan ang binigay na punyal sa akin ni Oyong Palo. Imla na lamang ang nilabay ko sa bulsa kung kaya't hinabol pa ako ni Patay para ibigay nito. Sa daan papunta sa bahay ni Leonardo, nakasalubong ko si Inor. Masama ang titig nito sa akin nun. Pre, saan ta pupunta? Tanong nito. Kinanado pre, may tatanong lang. Habang nag-uusap kami, ay napansin ko ang lanis sa bulsa ko. Umiibit tapos kumukulo yon. Doon ko napagtanto na hindi na normal ang aking kababata. Kaya't pasimple kong hinaplos ang kamay ko sa lamis. Pilagyan ko ng lanis ang pulso at bato ko.
Ang papalapit na sino ay unti-unting umatras nun. Sabay sabi nito ng, "Pre, ninong tanong anak ko, kababata pa kita. Kaya hanggat maaari ayaw kong makabangga ka." Doon ako sumagot ng, "Inawa pre, kababata kita, kumpare kita. Pero bakit galan pre? Bakit pati ako? Bakit pati si Opin na isa din nating kababata?" Hindi na ito sumagot pa. Basta tinipitan lamang ako nito na masama. At kadad nang tumalikod. Kaya tumuloy na ako sa bahay ni Ronaldo. Sa daan, nakasalubong ko ang 3 namin kapitbahay. Sinabi ko sa kanila na ipagbigay alam sa magulang ko na gagabi na ako sa pag-uwi. Dala sa isip ko noon na susubukan kong umuwi ng gabi. Pagdating sa bahay ni Ronaldo, pinag-usapan na namin ang nangyaring pagpatay sa isa naming kaibigan. Napakabata pa ni Oking para mamatay. Kinuwento ko din sa kanilang naging enkwentro namin ni Ino at ang reaksyon ng lanis na binigay ni Oyong Palo. "Maloko na tol. Ibig sabihin mali aswang na rin si Ino." Kumulo yung lanis ko li. "At ikaw, basa pa rin buwis ako." Pagpapakita ko dito. Nasa oras na yun ay basan-basa pa. "Akin na yung bote at dadagdagan ko ng lalis." Wika naman ni Oyong Palo. Dali-dali ko namang inabot sa kanyang bote ng lamis at niyaya na ako ni Naldo na hulihin ng manoklon para katayin sa pananghalian. Napag-usapan na rin namin na may sasama sa aking pauwi ng bahay mamaya. At doon na lamang ito matutulog sa bahay. Ang plano namin ay magpapagabi kami sa daan. Kung saan may mamamalalaking puno ng kahoy at matataas na talayib sa gilid. Doon kasi inapake ng nilalang isa naming kababata. Napakabata pa ninok para masira ang buhay nun. Yung asawa niya naman, mukhang malaki ang agwet ng edad sa kanya. Para mas matanda ang babae. Mabilis na sumapit ang oras. Hidang sandali pa'y palubog ng araw kung kaya't nagsimula ng gumayak si Nardo. Hinanda na nito ang kanyang habak at ang kutsiyong daga na bigay ng kanyang oyong kagaya rin ang binigay nito sa akin. "Sigurado na ba kayo sa gagawin niyo?" tanong ni Oyong Palo. "Sigurado na kami, Yong." Sagot naman namin dito. "Basta mag-ingat kayo ha. Kapag alam niyo na sa alangamin kayong sitwasyon, isaboy niyo na ito sa paligid." Wika nito sabay abot ng isang garapon na may lamang kulay puting abo. "Para saan tayo?" tanong ko dito. "Isa yan sa mga ginagamit namin mga albularyo. Kapag nanganganib ang isa sa amin, sumasaboy kami ng ilang dakot ng abong yan sa hangin. At kaagad kaming masasakluluan ng mga kaibigan naming engkanto na malapit sa lugar. Ingatan niyo yan ha. Isaboy niyo na lang kung talagang kailangan." Kagad naman namin kinuha ang binigay nito. Nagsimula na kaming maglakad para tahakin ang daan papunta sa amin. Habang tumatawid ng pirapil, wala naman kaming naririnig. Hanggang makalampas kami ng isang maliit na burol. Nang pakit na naman kami ng kabilang maliit na burol, doon na kami unti-unting may naririnig. Nung una ay matinis na huni ng ibon na noon lamang namin narinig nun. Sunod ay may kalakasan na huni ng tiktik. Sunod-sunod ang tunog na yon. Sa una ay malakas, hanggang pahina na ito ng pahina. "Tol, malapit na siya," wika ni Naldo. Naging alisto kami nun. Bago pa man kami makarating sa bahagi ng daanan na may mataas na talahib at naglalaki ang puno, may nakita kaming parang anino
na bigla na lamang tumawid. Napakabilis nito at sa may hindi kalayuan ay may natanaw kaming sulok mula sa kabilang direksyon ng burol. Siguro ay tao yun na galing sa kanyang kaingin. Maya-maya pa ay narinig namin ang boses ng dalawang bata na humihingi ng saklolo. Kung kaya't mabilis kaming tumakbo papunta sa kinaroroonan ng mga ito. Ilang sandali pa, nakita namin ang milalang na nakatuwad sa harapan ng mga bata. Hindi naman nakagalaw ang dalawang kawawang paslit. Habang pinitignan ng nilalang, animoy na hipnotismo ang mga ito. Kaagad na hinawakan ni Naldo sa balikat ang isa sa mga bata. At doon na lamang ito napasigaw nun. Ang isa naman ay sapilitan ko ng hinila sa tabi. Sabay sinabi sa nilalang na, "Hoy, kami yung kaharapin mo. Huwag yung dalawang paslit na walang kamuwang-wang sa mundo." Pasigaw na sabi ko sa nilalang. "Lagi ka nalang nakatuwad. Nang makita kita sa inyo, nakatuwad ka rin." Sigaw ko pa dito. "Bakit ba dito ka nag-aasik ng lagim sa lugar namin Bakit di ka bumalik sa lugar mo?" Umaangil na humarap ang nilalang. Balak akong sugurin ng nilalang kaya't hinanda ko na ang punyal na binigay sa akin ni Oyong Palo. Mabilis na tumalon ito para sugurin ako. Dali-dali ko namang sinalubong yon. Tatamaan sana ako nito ng kanyang mahabang kuko, pero ibinasiwas ko ang hawak-hawak kong punyal. At maging ako ay nabigla nang magawa kong sugatan ng braso nito. Humiyaw ang nilalang na halatang nasaktan. Maya-maya ay may narinig akong angil na mula naman sa gilid ng burol. Pagkarinig ko ay naging masigasig na muli ang nilalang sa harapan ko. Bigla nitong ibinasiwas ang kanyang buhok, kung kaya't kaagad ko itong sinalaw. Napakadulas ng buhok nito, pero himalang nakatayo pa rin. At para bang kayang-kaya nitong manuot sa mga kalamnan ko na merong sariling buhay. Pinulupot ko yun sa mga palad ko sabay putol ng buhok nito gamit ang punyal. Muli itong napahiyaw na para bang sinaksak ko ito kahit naman hindi. Basta naputol ko ang buhok nito. Kaagad itong tumalon palayo na parang palaka. Si Naldo naman ay sumisigaw na may nilalang sa likuran ko. Dali-dali naman akong binakma nito sa batok. At kitang-kita ko kung paano niya ibinaon ng kuko niya sa tagiliran ko. Pero nagulat ako nang hindi gaanong lumapat ang mahaba nitong kuko. Sali pa isang malakas na ungol na may halong angil lang narinig ko nun. Sumisigaw ito ng papyaw na parabang labis itong nasasaktan. At tuluyan na ako nitong nabitawan. Padapa itong natumba. Kung kaya't nakita ko na sinaksak na pala ito ni Naldo ng punyal sa gitna ng kanyang likuran. Hindi na nito nagawa pang saksakin ako sa tagiriran. Malakas ang paghiyaw nito na may kasamang angil. At ang babae naman ay tuluyan ng lumayo. Maya-maya pa ay may nakita kami mga siganang sulo na paparating. Dali-dali kong narinig ang tinig ng ina ni Inok na sinisigaw ang pangalan ng anak habang umiiyak. Nakita nito ang mabalahibong milalang na nakadapa sa ibaba ng burol. Napasigaw ito at tinawag ang pangalan ni Inok. Ang mga tao naman na sumunod sa ina ni Inok ay hinanap kung saan napunta si Rosa. Naroroon din ang ama ng dalawang batang bibiktimahin sana ng mga aswang. Tumating na rin si Oyong Palo at siya na ang bumunot ng punyal na bumaon sa likod ni Inok. Pinatihayanan nila ito at doon ay unti-unti nang bumalik si Anok sa anyo nito bilang isang tao. Nagtataka kaming lahat
kung bakit sobrang napakapayat na nito at hindi na kagaya ng itsura nito na mga nakarang araw at buwan. Para na itong bangkay na butot balat na lamang. Lahat kami, takang-taka kung bakit ganun ang nangyari. Ang buhok naman ng nilalang na naputol ko kanina. Kulay itim pa yon pero tila ba naging isang buhok ng matanda. Napakaputi na nito. Pinagtulungan na ng mga tao na buhatin ang bangkay ni Inok para madala sa kanilang bahay. Nagtataka ako kung bakit wala ang ama ni Inok nun. Pero malakas na umiyak ang nanay niya habang nagsasabi ng muntik nang mapatay ni Inok ang kanyang ama. Nahuli o man nito na kinakain ng babae ang sarili nitong anak. At si Inok ay tila ba walang pakialam. Kung kaya't tinangka ng tatay niya na tagain si Rosa. Pero naagaw ni Inok ang itak sa kanyang ama at kaagad na initak ang Ginoo. Pagkatapos ay sinundan nito si Rosa na tumakbo palayo. Halos mabaliw-baliw ang ginang. Dahil hindi man niya alam kung anong nangyayari sa kanyang pamilya. Kung kaya't todo alalay sila dito. Hindi na namin nakita pa si Rosa. At ang bangkay naman ni Inok ay binalot namin ito ng kumot ng 2 beses. Tapos ay nilagay sa banig. Kahit gabi na ay tulong-tulong kami sa paggawa ng kabaong itong gawa lamang sa ibang klase ng plywood o lawanit. Ang ama naman ni Inok, pinagtulungan na malagyan ng bendang sugat, isinakay sa duyan para madala sa ospital. Napakahirap pa ng daanan noon, Sir Sep. Pagdating sa Pede Road, isinakay na ito sa kangga na kung tawagin ay karosa. Habang naglalakad ay nagmamatsyag ang mga ito. Baka kasi maingkweto nila sa daan si Rosa noon. Kami naman ni Naldo ay naiwan sa bahay nila Inok para asikasuhin ang bangkay ng kababata namin. Kahit sa uling pagkakataon. Umalis ang nanay nito at sinamahan ng tatay niya na dalhin sa ospital. Pinasok namin ang bahay ni Inok. Nagbabaka sakali na makita pa namin ang bangkay ng bata. Pero wala na ito doon. Tanging ang lampi na lamang nito ang naabutan namin. Napamura na lamang kami ng mapagtanto na baka binalikan nito ng aswang at tuluyan ng kinain. Kinabukasan, bumalik ang tiyahin ni Inok na sumama sa ina nito para bantayan ng tatay ni Inok sa ospital. Pero ayon dito, pagdating nila sa ospital, ay kalahating oras nang walang buhay ito. Kumbaga sa biyahe pa lang, patay na. Ayon sa mga doktor ay naubusan ito ng dugo na naging sanhi ng kamatayan. Inilibing namin si Inok sa maliit na sementeryo na nagsisilbing libinan ng mga namatay doon sa lugar namin sa bundok. Tuloy naman ang paghahanap namin kay Rosa. Baka sakaling buhay pa ito at maghasip pa muli ng ladyem sa lugar namin. Pero nang marating namin ang malip na kuweba sa ilalim ng matalit na bangin, doon namin naipa ang damit at nabubulok na katawan ng isang nilalang. Ilaw damit ni Rosa ng gabing nakainkwentro namin ito. Sa tabi nito ay ang bungo ng isang sanggol na naaagnas na. Dahil mga buto, bungo at damit na lamang ng sanggol ang napiranan. Inuha na lamang namin yon. Inilagay sa sako. Binala sa simenteryo at doon nilibing. Tanging Soyong Palo na lamang ang nagbindisyon sa napirang bungo na mga ito. Hindi kinaya ng nalay ni Inok ang nangyari sa pamilya. Nabipres ito at tuloy yung nanding paliw. Hindi ko na nasubaybayan pa ang nangyari dito dahil umalis na ako papuntang Manila noon. Lang umuwi ako pagkalipas ng 5 taon. Napaga naman kong namatay na ito. Tawabingin na lamang po ako sa pangalan ng Rina. Ang kwentang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang barangay sa probinsya ng Aklan.
Bali, itong lugar na ito ang hometown ko. Marami akong anaalas sa lugar na ito. May masaya, malungkot, nakakahimbig. Isa yan sa parte ng buhay ko na napakahirap kalimutan. Umuwi pa naman ako doon pero minsan na nang gawa ng may sarili na rin akong pamilya. Sa ngayon na nasa Tanhay, Negros Oriental na po ako nakatira. Hindi ko na sana balak pang isalaysay itong aking nalalamang kwento sa kadahilan ng medyo masena ng mga pangyayari. At may buhay pa sa mga taong sangkot na maaaring magdulot sa kanilang pamilya ng matinding trauma. Mahirap para sa isang tao ang malamang may nakakahimbik na nakana ng kanyang pamilya. Kaya sana, bigyan niyo na lamang ko ako ng pagkakataon palitan ng mga lugar, palalan, at ilhisan ibang pangyayari para maiwasan ng mapanghusgaw mga taong alam ko mahihirapang tanggapin ang katotohanan sa aking kwento. Ilang beses na ako pinagsabihan ng aking asawa na manahimik na lamang pero hindi ko kaya. Nakita kong maaari ko namang itago ang kanilang mga tunay na pagkakakinanlan. Siguro ay wala namang masama kung magbabahagi ako ng iilang impormasyon na magsisilbing aral sa ating lahat na dapat ang isang tao ay naisipan ng pamilya. Dapat lamang na maging responsable siya sa mga pangangailangan nila. Hindi yung masinuuna pa niyang bisyo na tanging siya lamang ang makikinabang. Hindi na kasi biro ang pag-asawa, Sir Seth. Kailangan gampanan ng obligasyon at italaga ng mabigat na responsibilidad ng maging isang magulang. Karapatan nating anagaan ang happy mga anak. Kakaibing sila si kasuwin. Huwag natin silang hayaang magutom. Huwag gumawa ng hindi maganda na pwedeng sumira sa kanilang buong pagkatawa. Kapitbahay namin sila Aling Antonia. Taring kay Mama, bata pa lamang umano ang dinang ng mga 3 taon kesa sa kanya. Hindi pa ako ipinapanganak ni Mama noon kaya umaasa lamang ako sa kwento niya. Si Mama kasi mahilig magkwento sa kanilang dalawa ni Papa. Sa katunayan yan, sa kanya ko nalaman na marami pa ng nilalang ang nabiyupana sa ating mundo. Hindi lamang para tayo ang mga nakatira sa mundong ibabaw. Mariyan ang mga engkanto, elemento, lawan lupa, biwata, bulto, at higit sa mahap, mga aswang. Kinapatakutan ng mga nilalang na ito sa aming tahanan. Ito ang labsilbing bisipina sabi ng aking mama. Kapag raw mapitas ang ulo namin ay kuunin kami ng mga engkanto. Kapag naman gumadala ng hindi nagpapaalam, kakainin na aswang. Kapag sumagot-sagot sa mga magulang, minumulto. At marami pang uri ng parusa na taning ang mga hindi pang karaniwang nilalang lamang ang tayang gumawa. Ako kasang bunso sa aming 6 na magkakapatid. Medyo spoiled ako sa kanila kaya lumaki akong medyo mapikas sa ulo. Gusto ko na nasusunod ang lahat ng hiniling ko. Sabi nga ng mga kapatid ko, sa lahat daw ng anak ni Mama, ako ang pinakamamahal. Pinatawanan ko na lamang yun ngayon. Alam ko naman kasing mahal kaming lahat ng aming mga magulang. Hindi nga lang nila ipinakita dahil nabulod sila sa kakatingin sa klase ng pag-asikasing ginagawa sa akin ni Mama. Noong mga panahon na nangyari yon, 3 pa lamang ang anak ni Mama. Kontenta na sila sa pagtatabaw sa bukid para may maipakain sa kanilang marana. Pagtatanim ng gulay at pag-aasikaso ng fish pond o kanilang bangkabuhayan. Hindi siya nagmamayabang pero masipag ng aking mga magulang. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng magandang bahay at sasakyan sa mga panahon ko. Nakapagtapos kami ng pag-aaral at swerteng mga profesional na iyon. Wala kasi silang bisyo sa katawan at kahit papano ay nakakatulong pa sila sa kapwa. Let me sulang pulipikong namimigay ng mga bagay-bagay na ikakatuwa ng aming malakakilala, si Papa. Malapit siya sa malalaking establishmento kaya palagi siyang maraming kaibigan. Palaging niyang tinuturo sa mga kakilala na sipag lamang umanwat siya ang puhunan para guminhawa sa buhay.
Gusto ni Papa na gayahin siya ng nakararami, Sir Seth. Ang katuwangan, hindi na mabilang ang mga taong nagmamakaawa sa kanyang tumakbo. Bilang alkalde sa aming syudad ay dapat naman siya sa nasabing posisyon. Lahat ng hinahanap ng tao para gawing ama ng kanilang bayan ay nasa aking Papa na. Anya, hindi naman daw manada kung mairapan ni siyang tao. Ang mahalaga ay may takot ito sa Diyos at marunong magpiwana sa kapwa. Kaya umano ng mga tao na magtulungan para makamit ang mga pangarap sa buhay. Palagi nang sinasabing ito ang mga sikreto namin para gumaya ang lahat at darating ang panahon na wala na rin madihirap. Lingid sa aming kaalaman, kung gaano kariwasa ang aming buhay, ay kabaliktaran naman sa kapitbahay namin sila Aling Antonia. Wala siyang trabaho maski ang asawa niyang si Mang Dario. Palagi na lamang silang umaasa sa panghihingi sa mga kakinaga. O kung minsan na ito'y mama. Sa ibig niyo na BNP pero sa may 4 na siyang anak. Para bang taon-taon ang layo ng agwat ng ibad na mga ito. Then parang hagdan kapag nagkasunod-sunod sa paglalakad. Maganda naman si Aling Antonia, Sir Seth. Medyo humpak lamang ang kanyang pisngi at nalalim ang mga mata. Mukha itong hindi natutulog at maputla nun. May mga mata pa siyang pailalim kung tumipig pero kapag ginanpian mo naman ng pipig ay lumilis ito ng tingin. Ito ang isang itsurang mapaghahalata ang salat sa konsumo. Halos kada 2 araw ay nagpupunta si Aling Antonia sa bahay namin. Manhihingi siya kay mama ng bigas at ulam. Minsan, yun ang nagiging dahilan ng pag-aaway ni rin yung Papa. Hindi naman daw masama ang tumulong pero kung parang wala namang ginagawa para sa ika-asset ng buhay. Ay matinding pang-aabuso na ang ginagawa nila yon sa taong hinihingan nila ng tulong. Ang gusto kasi ni Papa ay hayaang matuto ng leksyon sina Aling Antonia at ang kanyang asawa. Para daw asing sila na lamang ang palaging inaasahan ng mga ito kapag wala nang makain. May asawa naman si Aling Antonia pero hindi pa naghanap buhay. Saan pa'y nakikita nila ito sa kabilang sitio. Doon nakikipag-inguman sa mga kaibigan nito. Literal na tambay at walang ambag sa pamilya si Mang Dario. Hay naman kay Papa. Noong araw ay nagtanandamog sina Aling Antonia at tumalis sa probinsyang pinagmulan nila para magsawa na ng tuluyan. Maraming ipinangako si Mang Dario kay Aling Antonia. Isa na raw na yung aaladaan daw siya at mamahalin nga parang reyna. Yun pala, kasi pingadingan lamang ng lalaki ang lahat ng kanyang sinabi. At ang masakit, ladpauto naman si Aling Antonia. Ang nakakalungkot law, tuluyan na umanong ipinakwil na kani-kanina mga magulang ng dalawa. Hindi na sila makakauwi pa sa kanilang mga tahanan. Hindi naman sana naghihirap ang kanilang mga pamilya, Sir Seth. Ang kaso lamang ay naging mapagmataas sina Aling Antonia at si Mang Dario sa kanilang mga magulang. Iabiganaan na silang huwag nang magpapakita pa kahit kailan. Buong akala siguro nila ay kaya nilang panindigan ng kanilang mga matataas na pananalita. Pero nagdusa naman sila sa hirap nun. Nagditiis sa paghahanap ng labada sa mga kapitbahay si Aling Antonia habang umaalis naman si Mang Dario. Kapag umuwi naman sa hapon ng mister ni Aling Antonia ay palagi naman itong ganip. Nagwawa na ito at kung ano-ano na lamang ang madalas na ibato sa labas ng kanilang bahay. Wala namang ibang gagawin sa Aling Antonia kundi iiyak at nagmamakaawa na hahantong sa panggugulpi sa kanya ng kanyang asawa. Sasapukin ang mukha niya, ibabagok si dingding ang ulo at kung minsan ay gagamitan pa ng simpuron. Hanggang sa namuod na si Aling Antonia para humiin ang tawad sa kanyang asawa. May balas makita ni Mama kung paano saktan ni Mang Dario ang kanyang asawa. Pagkatapos ay ikafama na para bang hindi na naman nagawain na mag-asawa yon. Noon para gustong-gusto ni Mama na isumbong sa mga pulis si Mang Dario pero palagi siyang pinagsasabihan ni Papa na huwag makialam sa buhay ng aming kapitbahay. Hindi naman na daw kasi problema yun ni Mama. At mas mabuti pa raw na atupagin na lamang niya ang pag-aasikaso sa pamilya.
Magpasalamat na lamang umano si Mama at hindi kasing gulo ng pamilya ni Namang Dario, ang pamilya namin, dahil natatakot kami sa malas. Gaano man kagusto ni Mama na balewalain ang nangyayari sa kapitbahay, hindi niya magawa, Sir Seth. Medyo malapit lang naman kasi ang bahay ni na Aling Antonio sa aming bakuran. Kaya naririnig na rin namin ang impit niyang iyak tuwing gabi. At kung minsan ay hindi na makatiis si Mama, binabato niya ang bahay ng aming kapitbahay na yon. Nagagawa niya na lamang yan kapag wala si Papa sa bahay. Pinagbawalan na siya makialam kaya minsan, patago na lamang kung magbigay siya ng pagkain sa kawawang ale. Hindi naman daw kasi matiis ni Mama ang makitang nahihirapan ang kapwa niyang babae noon. Oh, hindi man niya naranasan ng ganong pagmamatrato, ay hindi rin niya gustong makitang sinasaktan ng mga mister nila ang kanila misis. Ang palaging pangaral sa kanila ni Lola ay maghanap umano ng lalaki na madiskarte sa buhay at hindi pang bububog sa asawa lamang ang gagawin. Nagpapasalamat na rin kami na maraming biyayang dumarating sa amin. Sunod-sunod at halos hindi na namin kayang ubusin. Noong mga panahon na yon, isa kami sa mga nilalapitan ng aming mga kakilala. Kami lang daw kasi ang madaling lapitan. Hindi mabilang ang natutulungan ni na Mama at Papa sa loob ng isang araw. Yun nga lang minsan may mga umaabuso. Nagpupunta lamang sa bahay kapag may kailangan pero kung sila naman ang meron, halos hindi na nila kilala si Mama. Etong si Aling Antonia ay iba naman ang trip. Madalas niyang ginagawang rason na hindi sapat ang kinikita ni Mang Dario, kaya raw nagtatalo sila. Naisip ko, Sir Seth, kung nabuhay na ako noong kapanahunan nila, baka mapagsabihan ko siya ng hindi maganda. Alam naman naming lahat kung gaano kasama ang ugali ng kanyang asawa. Inanakan pa siya ng marami kayong hindi naman sila kasal at kahit kailan ay hindi siya madadala sa harapan ng altar ng simbahan. Kapag umuuwing walang pagkain sa kanilang tahanan ay si Aling Antonia ang pinagdidiskitahan ng abusadong lalaki. Nagigising na lamang sina Mama sa umaga na humihingi na naman ng pagkain si Aling Antonia. Dahil kapag wala siyang nailuto mamayang pag-uwi nito, papatayin daw siya. Minsan, si Papa ang nakaharap ni Aling Antonia. Maringing tinanggihan ni Papa ang pakiusap ng ginang. Sabi niya ay wala naman daw trabaho ang asawa ni Aling Antonia. Palagi niya itong nakikitang naglalaro ng baraha sa kabilang sitio. Lasing at may nakasalpak pang sigarilyo sa bibig. Kung talagang seryoso na magpamilya si Mang Dario, gagawa siya ng paraan para mabuhay ang kanilang pamilya. Hindi naman na daw obligasyon ni na Papa ang buhayin ng kanilang kapitbahay dahil kanya-kanya naman sila talaga ng sikap. Dagdag ba ni Papa, kapag nagpatuloy sa paghingi ng pagkain sa amin si Aling Antonia, ay ipapatawag na raw siya sa barangay ni Papa. Abuso na kasi ang ginagawa nilang pangingikil kina Mama nun. Dahil sa sinabi ni Papa, nanlumong umalis ng harapan ng aming bahay si Aling Antonia at tinitigan ng hindi maganda ang aking ama. Wala naman siyang anumang sinabi pero naramdaman umano ni Papa na may kakaiba sa mga titig nito. Kinagabihan, kakatapos lamang magbanyo ni Papa nang sumakit ang tiyan nito. Hindi siya mapakali. Pabalik-balik sa banyo kaya nag-alala na si Mama noon. Tinalim siya kung gusto ba niya madala sa ospital pero pumiling lamang si Papa. Nakiusap na lamang itong magpapahinga sa taas at mamaya ay mawawala na rin umano yon. Mabuti na lang, pumayag si Mama at hindi na nagtanong. Inakay niya si Papa papunta sa kanilang kwarto kaya maayos niyang pinahiga sa kama ang aming ama. Matapos na itong patungan ng kumot, napansin niyang nakabukas ang kortina sa bintana. Kaya nilapitan niya ito para ayusin pero nagulat siya nang makitang nanlilisik ang mga mata ni Aling Antonia sa katapat na bahay at para bang may inuusal na hindi niya maintindihang lengguwahe noon. Habang bumibigkas ito, sumisigaw naman si Papa kaya labis na talaga ang pag-aalala ni Mama
Noon din, ipinatawag niya ang kakilala niya manggagamot pero hindi siya Dr. Sir Seth. Isa siyang albularyo. May mga napapansin kasing kakaiba si Mama sa sakit na nararamdaman ni Papa. Para bang sinadya itong dumapo sa kanyang katawan. Napakabilis kasing banlalin ng kanyang mga mata. Nasa 2 oras pa lamang si Papa na nagrereklamo pero sobrang sakit na raw ng kanyang tiyan. Hindi naman ito umeepekto kapag gamot mula sa butika ang iniinom niya. Isa pa, may nalalamang konting sintomas si Mama kung paano masasabing kinulam ang isang tao. Ito ay sa kadahilan ng dati pong magtatawa sa aking lolo Lorito. Sa katunayan yan, kaanak lamang umano namin ang nagpuntang albularyo kaya walang problema kung ipapagamot ka agad ni Mama si Papa. Unang tingin pa lamang ni Ka Edmar, alam na niyang may nararamdamang hindi normal si Papa. Kaagad niyang isinagawa ang pantatawas nun. Isa kasi ito sa pinakabantog na gawain ng mga manggagamot para malaman kung ano o sino ang dahilan ng pagkakasakit ni Papa. Ilang saglit lang, lumabas sa palangganang pinatakan ng kandila ang mukha ng isang babae. Gusto yatang kilabutan ni Mama nang makilala ang nanlilisik na mga mata nito. Walang iba. Siyempre, gaya ng hinala nating lahat, yun ay si Aling Antonia. Hindi lubos na makapaniwala si Mama sa nasaksiyan. Naging mabuti siyang kapitbahay kay Aling Antonia pero bakit ito nagawa ng babae sa kanya? Ibinigay niya lahat ng pangangailangan ng pamilya nito. Kahit na sobra-sobra na mga iyon sa dapat niyang itulong. Kahit na ilang beses na nga siyang pinapagalitan ni Papa, nagbingi-bingihan siya dahil sa awa tapos ito pa ang gigadanti ni Aling Antonia sa kanya. Biglang tumigas ang mukha ni Mama. Nang mga oras na yon, Sir Seth. Anya ay wala na raw talagang mabubuti ang loob sa mga panahong yon. Maski kasi ang taong tinulungan niya ng sobra-sobra, nagawa pa siyang kay Doreen. Dahil lamang hindi ibinigay ni Papa ang gusto nila, gumawa na sila ng mga bagay na ikakasira ng pagkakamabutihan ng kanilang mga loob. Mabuti na lang, nagawang pakalmahin ng albularyo ang nananakit na tiyan ni Papa. Ang sakit ay ibalik niya sa may gawa nito sa pamamagitan ng pagpapalipad hangin. Malinaw ang sinabi ni Ka Edmar. Kinulam si Papa. Yun ang bagay na tumatak na gusto kay Mama kaya nagtanim siya ng sama ng loob kay Aling Antonia. Kinabukasan ay nagulat si Mama nang makarinig ng pagwawala sa katapat na bahay. Masakit na masakit umano ang tiyan ni Mang Dario. Hindi ito nawawala. Ilang beses nang ginamot ni Aling Antonia ang asawa hanggang sa hindi na nito makayanan ang sakit at bigla ang pumanaw. Hindi pa ito kaagad na nalaman ni na Mama. Inilihim ni Aling Antonia ang lahat sa takot na baka husgan siya ni Mama noon. Nang gumaling na si Papa at nakakapagtrabaho ng muli, nagmamakaawang lumapit si Aling Antonia. Wala na raw silang makain noon. Siyempre, umismid si Papa noon. Si Mama ay hindi na kayang pakiusapan ni Aling Antonia dahil nagalit si Mama sa ginawa ng ginang kay Papa. Ang nangyari, insulto pang natanggap ni Aling Antonia mula sa kanila. Hindi na muling lumapit ang ginang kina Mama pero pinakikiramdaman siya ng mga ito. Nakikita nila ang pagdadabog ni Aling Antonia pauwi. At ang paggagalit-galitan niya sa asawa niyang si Mang Dario na noon ay palagi na lang nakaupo sa upuan sa kusina. At walang katinag-tinag. Wala pa silang kaalam-alam na patay na pala ng mga oras na yon. Si Mang Dario. Nagsimula lamang ang pagdududa nila nang mag-iyakan ng mga anak ni Aling Antonia. Ilang oras mula nang mauwi ito galing sa bayan. Wala kasi siyang maibigay na pagkain sa kanya mga anak dahil mapuno na sila ng lista ng utang mula sa mga tindahan. Wala nang taong gustong tumulong sa kanya.
Dahil sa kanyang ugali kaya ang nangyari, nagutom ang kanyang mga anak ng matindi noong araw na yon. Iyak ng iyak ang bunso niyang anak na nais na din yatang panawan ng ulirap noong mga oras na yun, Sir Seth. Pero dahil hindi naman kayang ibaliwala ng tuluyan ni Mama ang kanilang kapitbahay, palihim niyang sinilip ang mga anak nito isang araw. Gusto niyang malaman kung ano ang dahilan at nagsipagtahimik ang mga ito. May maliit na siwang naman sa may kusina kaya nakita niyang masayang kumakain ng mga bata. May nilalantakan silang pritong karne na malalaki ang hiwa nun. Sarap na sarap sa pagkain ng mga ito. Nag-aagawan pa kaya naisip ni Mama na lumibot sa kabilang dingding para makita kung ano ba ang ginagawa ni Aling Antonia. Nakita niyang abala sa paglalaplap ng katawan ni Mang Dario ang ginang. Kinakain niya ng hilaw. Hindik na napaatras si Mama at nasapu ang dibdib nun. Hindi niya alam kung totoo ba ang nakita pero nang muli pa sana siyang sisilipay, sinalubong na siya nang nanlilisik na tingin ni Aling Antonia sabay hataw ng dala nitong itak. Hindi naman tinamaan si Mama dahil bumao naman sa dingding ang itak pero mamatay-matay siya sa takot dahil sa kanyang nasaksihan. Mabuti na lang, mabilis siyang nakatawid sa bahay namin at sinara mga pinto, bintana at pati na tarangkahan. Tingin niya kay Aling Antonia ay wala na sa katinuan. Habang sinisilip niya kasi ito sa bintana ay nakikita niya kung paano kinatay ng babae ang sariling bangkay ng asawa nito at ginawang konsumo ng kanyang mga anak. Dahil dito, nagpatawag siya kaagad ng pulis. Kailangang madakip sa lalong panahon si Aling Antonia. Alam ni Mama na isa sila sa mga naging dahilan ng pagkamatay ni Mang Dario. Hindi kasi mawala sa kanyang isipan ng palipad hangin pero imbes na magbago ang babae ay tila ba mas lalong lumala pa ito. Nabagan si Mama sa katitingin sa mga anak ni Aling Antonia. Nasarap na sarap pang nilantakan ng laman na inihanda ng kanilang ina para sa kanila. Mabuti na lamang ay dumating kaagad ang mga alagad ng batas. May pinatawag niya. Kaagad na itinungo ng mga ito ang bahay ni Aling Antonia para patunayan kung totoo nga ba ang report na natanggap nila. Pero laking gulat ni Mama nang wala na roon si Aling Antonia. Mukhang tumakas na ito at hinayaang nakabuyangyang ang pinto sa likod bahay kung saan naroroon ang mga pira-pirasong katawan ni Mang Dario na inuunti-unti ni Aling Antonia para ipakain sa kanyang mga anak. Kinuha ng alagad ng mga batas ang 4 na anak ni Aling Antonia at dinala sa isang sangay ng gobyerno na kayang bigyan ng maayos na pag-aasikaso ang mga bata. Si Aling Antonia, kailanman ay hindi na nakita. Niwalang nakakaalam kung nasaan ang mga ito. Ang mga tira-tirang katawan naman ni Mang Dario ay binigyan ng maayos na libingan sa isang malapit na sementeryo. Magmula nang mawala ang ginang sa kanilang tahanan, may napapabalitang kaso naman ng pagpatay sa iba't ibang sulok ng aming bayan. Ang sabi ay may gumagala raw aswang na winawakwak ang tiyan ng kanyang mga biktima at tinatanggal ang mga laman loob. Ilang taon na mula nang mangyari ang trahedyang kinain ng mga anak ang kanilang ama para mapawi ang matinding gutom. Ni hindi ito ibinalita sa telebisyon dahil baka iba ang maging impresyon ng mga tao tungkol sa balita. Sa halip, itinago ito sa madla. Walang nakakaalam na may nangyaring ganon, lalo na't tikom ang bibig ng lahat ng residente sa lihim na matagal nang tinatago. Doon, Sir Seth, lumabas sa mga kwentong dati na umanong aswang si Aling Antonia na kaya siya itinakwil ng kanyang pamilya dahil nag-asawa umano siya ng tao na labag sa kautusan ng kanilang angkan. Ang sabi naman ng ilan, kailan lamang naging aswang si Aling Tonia
Baka siya isang malakas na uri ng mangkukulam na kayang gumawa ng ritual para maging aswang ang isang tao. Marahil, gutom ang nagturo sa kanya para maging aswang na lamang dahil syempre, hindi naman kayang kumain ng kauri niya ng isang tao. Nang minsang balikan kasi ng kapulisan ng bahay niya, may iilang balde na may lamang mga laman loob na nagmatch sa mga natatagpuang bangkay sa kahit na saan. Mukhang pumapatay siya ng tao para ikonsumo ng kanyang mga anak sa takot na baka magutom ang mga ito. Humanga ako sa pagiging ina niya. Nagagawin ng lahat para wag lang magutom ang mga anak. Pero kahit saan anggulo tingnan, mali pa rin ang ginawa niya. Hindi tamang iasa niya sa iba ang obligasyon sa pagbuhay ng mga anak. Dahil mas may karapatan siya doon lalo na't siyang ina. Matulin pang lumipas ang ilang taon. Kakapanganak pa lamang daw ni mama noon sa akin at kasalukuyan akong binabantayan ng isang dalaga ng pinsan dahil abala na noong mga panahon na ilang aking mga magulang sa palengke. May ilang stalls na kasi sila doon kung saan nakadisplay ang aming mga tanim na gulay. Tawagin na lamang po natin sa pangalang Krisa ang pinsan ko. Habang binabantayan niya ako, nakarinig siya ng ingay sa labas na tanda na may tao kaya karga niya akong lumabas din siya ng bahay. Namataan niya sa tarangkahan ng isang babaeng payat. Maganda pero marungis. Medyo humpak lamang ang kanyang pisngi at nanlalalim ang mga mata. Mukhang hindi natutulog at maputla o manonon. May mga mata pa siyang pailalim kong tumitig pero kapag ginantian mo naman ng titig ay lumilihis ng tingin. Tinanong ni Ate Krisa kung ano ang kailangan ng babaeng ito at kung sino siya. Ang sagot nito, siya daw si Antonia. Gusto niya lang umano manghingi ng pagkain nun. Dahil likas na maawain din ng pinsan ko. Pumasok siya sa loob ng bahay para kumuha ng iilang pakete ng biskwit. Inabutihan sa babae at napasalamat naman ito. Saka umalis na. Nang ikwento ni ate kinagabihan sa aking mga magulang ang tungkol sa babae. Damutla sina mama at papa. Paano ba naman? Kababalita lang sa kabilang baryo na huwag basta-basta magtitiwala sa mga taong kagaya nun. Lalo na at may modas din ng mga kriminal na hihingi kunwari ng pagkain tapos kapag hindi nabigyan, mananakit. Minsan ay aalis na lamang ito ng walang lingon-likod. Tapos ay babalik sa gabi. Gagapang ito sa bubong at magbabago ng anyo. Saka manunugod ang mga yon. Ilang tao na kasi ang nakakapagpatunay nun. Kaya naman halos wala ng kumpiyansa na makipag-usap sa mga taong hindi nila kilala. Yun nga lang, may nakakita sa ginawa niyang pagbabagong anyo at nakilala siya bilang si Aling Antonia. Tinaguri ang makabagong bersyon ng Maria Labo sa aming panahon. Dito na nagsimulang manakot si Mama na wag magiging matigas ang ulo at sumunod na lamang sa gusto nila. Kinatakutan si Aling Antonia at pinagkalat ng lahat ang pagiging aswang nito. Isa sa mga kababayan ni Aling Antonia ang napadpad sa aming bayan at naikwento ang tungkol sa tunay na pagkatao ng babae. Kilala umano namang kukulam ang nanay ni Aling Antonia. Samantalang ang kanyang ama naman, may lahing aswang. Kinuyog pa nga umano ng mga tao ang pamilya ng babae pero sa halip na sa mga magulang ay kay Mang Dario raw sumama si Aling Antonia. Dahil dito, naging alerto ang mga tao sa aming lugar. Wala nang nagpapagabi sa daan. Hindi na pinagbubuksan ng mga estangherong kumakatok. Iwas na iwas sinamamalanan at may kinalaman sina kung bakit nagtabinuan ang kanilang dating kapitbahay. Taong 2004, nang mapansin namin, lirenovate ang katapat na bahay Sir Seth. Yung kay Aling Antonia. May 4 na tao kami nakita na abala sa pag-ayos ng bakuran.
bahay at iba pang kadamitan nila. 18 anyos na ako ng mga panahong yon. Likas akong palabati kaya naman lumapit ako sa kanila. Yung paraan ay tawagin na lamang natin si Ate Ansa. Napag-alamang ko sina pala ay mga anak ni Aning Antonia. Medyo makadal na umano silang nawalay sa kanila at hindi nila alam ang buhay pa ba ito kailan. Gayunpaman, pinili raw nilang kalimutan ng lahat na nangyari at wala naman silang sama ng loob sa aming mga magulang. Siguro, lahat ng trahebyang nangyari sa buhay nila may dahilan. Mababait naman ang mga anak ni Aning Antonia. Respetado at madalang. Sa katunayan yan, sila pa ang may pinakamalaking ambag noong ikasan ako. Lalong sila rin pinatakbuhan ko sa oras na may problema ako. Iniwasan ko na rin banggipin sa kanila ang nakaraan dahil alam kong biktima lamang din sila ng sitwasyon. At pagsubok na dapat sana ay mga magulang nila ang naghahanap ng solusyon. Nasa dekada 80 nang mangyari ito. Hindi ko na matandaan ang taon. Pero minor de edad pa ako nito. Siguro, marami na rin kayong naririnig tungkol sa mga kwentong aswang na merong kinalaman sa kalamansi. Ang karanasan na ibabahagi ko ngayon, karanasan namin ng pamilya ng tiyuhin ko, na ako mismo, siyang buhay na patunay na totoo ang kakayahan ng kalamansi laban sa mga ganitong nilalang. Tawagin niyo na lamang po akong Jimsy. Lagpas na sa 40 ang edad ko ngayon. Ang pangyayari nito, naganap sa lugar na kinalakihan ko, sa Eastern Visayas. Linawin ko lang din na ako ang nagsuggest ng title ng kwento na ito. Kung bakit, alamin natin. 5 kaming lahat magkakapatid. Ang pinakapanganay, anak ng tatay namin sa pagkabinata. Kumbaga sa mother side, ako ang panganay. Sa mga taon ding ito, wala na ang tatay namin. Pumanaw na. At para hindi mahirapan si nanay noon, nagkawatak-watak kami saglit. Nagkahiwalay kami ng barangay para manirahan muna sa mga tiyuhin at tiyahin namin. Bali ang naiwan kay nanay noon, bunso naming kapatid na maliit pa. Napunta ako sa tiyuhin ko sa father side. Dulong barangay ito ng bayan namin. Ito yung medyo nakaharap na sa dagat, Pamindanao. May asawa at anak ito na halos kaidaran ko lang din. Tawagin na lang natin ang tiyuhin ko na ito na si Tiyo Ikot. Ang tiyahin ko, si Tia Buding. Ang anak nilang lalaki na si Jordan, na noong mga panahong nangyari ito, ay nag-iisang anak pa lamang nila. Maayos ang buhay ng tiyuhin ko na ito. May tindahan at kapag nagkakaroon ng budget, nagbibenta din ng batchoy, siopaw, ulam. E nung mga panahon na yon, big time na sa lugar namin kapag may ganito ka. Dahil sa mahilig sa negosyo, meron din itong mga kadikit pa na mga negosyante at mapera. Isa na dito ang isang kumpare niya na ang negosyo ay pagpapautang. Tawagin na lang natin itong Uncle Nestor. Uncle kasi ang tawag sa kanya ng halos lahat ng tao doon sa lugar. Lahat ng gipit ng mga panahon na yon, takbuhan itong si Uncle Nestor. Lahat ng walang panggastos kapag may nagkakasakit, sa kanya humihiram. Kahit na malaki uminteres ito, magaan lang naman ang unti-unting hinuhulog sa kanya. Basta kapag may nangangailangan ng pera, siya agad ang tinuturo, maski sa kabilang bayan. Kilalang kilala ko itong si Uncle kasi lagi itong present sa tindahan ni Tito kapag may inuman. Meron itong laging daladala na pulutan
At ang paborito nito ay ihaw, pusit, isda, at ang kadalasan na dinadala niya, kinilaw. Pero bakit nga ba ako nakafocus sa kanya? Mamaya, malalaman niyo. Pero bago yon, segue muna tayo sa isa pang individual. Siguro, mga 1 linggo pa lamang ako doon sa lugar ng tiyahin ko nang makilala ko ang mag-asawang ito. Pangalanan na lamang natin silang Aling Salve at Mang Romeo. Ito yung mga nagdi-deliver sa tindahan nila Tio Ikot ng mga karne na para sa mga niluluto nilang pagkain. Madaling araw pa noon, ginising na nila ako. Kitang-kita ko noon kung paano inspeksyonin ng tiyahin at tiyuhin ko ang mga karne na dala ng 2 matanda. Nilubog nila ito sa mangkok na, kung hindi ako nagkakamali, merong pinigang kalamansi. Nakangiti lang naman si Aling Salve at Mang Romeo. Pabiro pa ang mga ito na nagsabing, huwag nang mag-alala sina tiyuhin at tiyahin. Hindi naman nila ito tataluhin dahil inaanak nila si Jordan. Takang-taka ako sa sinabi nilang iyon. At matapos makaalis ang matanda, pinabitbit sa akin ang balde ng karne para hugasan o linisan. Fast forward, si Jordan na mismo ang nagbahagi sa akin na yung ninang at ninong niya na yon na nagdadala sa kanila ng karne ay mga kilalang aswang sa lugar nila. Lugar nila, hindi taga doon sa lugar ng tiyuhin ko. Hindi na din alam ni Jordan kung paano nagkakilala ang mga magulang nito at ang dalawa. Dahil siguro sa nag-aangkat ang mga ito ng karne sa palengke. Siyempre ako naman, napatanong kung bakit sa kanila kumukuha ito. Kahit na kilala nga ang mga ito sa pagiging ganon. Sabi naman ni Jordan, wala daw silang choice. Ang mag-asawa lang na ito ang nagdi-deliver ng mga karne at wala pang mabilis na masasakyan sina Tito noon para sila mismo ang kumuha ng karne sa palengke. Kung meron man, doble ang gastos nila sa gasolina. At saka isa pa, madaling araw dumadaan ang mag-asawa. Pagkatapos na katayin ang mga baboy doon sa pinagkukuhanan nila. Kumbaga, inuuna ng mga itong daanan ng mga suki. Yung nga lang minsanan lang ito sa 1 linggo. Tsaka sa tagal na nilang nadi-deliver doon, maayos naman ang nagiging luto nila sa mga customers. Kaya nga din kinuha ng tiyuhin kong ninang at ninong ang mga iyon para kay Jordan. Para hindi sila taluhin kung sakali. Malaki din kasi ang kinikita sa mga niluluto nila Tia Buting. Mas doble pa sa kita ng tinda nila sa tindahan. Magkakalahating taon na akong nakatira sa kanila noon. Nang isang gabi, naginuman na naman ang tiyuhin ko at ang mga kakilala niya. Siyempre, kasama si Uncle Nestor. Normal na inuman lang ito, ika nga. The usual. Tanduay lapad, gin, beer, tubig at mga pulutan. Nag-e-enjoy din kami ni Jordan kapag may ganitong inuman. Kasi kadalasan maraming natitirang pulutan. Lalo na kapag seafood ang hinahandang pulutan ng mga ito, na paborito ko. Kung minsan, ibabalot pa ito para inuulam namin ng susunod na araw. Siyempre, hindi mawawala sa hilera ng pulutan noon ang kinilaw. Ito kasi ang forte ni Uncle Nestor. Maipaliwanag ko lang na noong kabataan ko pa, hindi din talaga ako mahilig kumain ng karne ng baboy. Lalo na kapag ganitong kilaw lang. Mas nakasanayan kong isda
seafood, lalong-lalo na ang mga gulay. Matapos nilang mag-inuman noon, nagliligpit na kami. Tanda ko noon na kami ni Tia Buding ang nagliligpit ng bote para ilagay sa kahon. Si Jordan naman, umupo pa sa mesa noon at inisa-isang tikman ang mga pulutan. Kinaumagahan, nagising kami na medyo nagrereklamo si Tio at Jordan na hindi maganda ang nararamdaman nila. Buong araw na nakahiga lamang ang dalawa. Hindi naman sila ganun kalalating na noon. Parang tulog lang ang mga ito kung sisipatin. Pero wala silang ganang kumain. Hindi nakapasok si Jordan noon. Hapon, pagka-uwi ko sa eskwelahan, walang tao sa bahay. Ang sabi ng kapitbahay, sinugod daw si Tio at Jordan sa ospital. Dinala sila ni Tia Buding. Pinagdirimen na din akong buksan ng tindahan para may kita pa rin noon. Magbidirim na nang makauwi si Pia. Hindi niya kasama si Pito at ang anak nila. Ang sabi, inoobserbahan pa daw sa ospital kung food poisoning ba o ano. Babalitan niya na lamang sa susunod na araw ito. Habang wala daw pa siya noon, suka ng suka ang banawa ng malamsang kulay dadba ng pusip. Ewan ko ba, bakit hindi namin kaagad naisip noon na baka sa kinain nila. Ikadawang araw, hindi na muna ako pumasok sa school para magbantay ng pindahan. Nakita ko rin si Tita bago umalis na kausap si Uncle Nestor. Kinahapunan, umuwi man naman si Tita mag-isa. Sumunod na araw, umalis si pero may kasama na. Nakalimutan ko na ang pangalan ng patandang kasama nito. Pero manggagamot yon sa barangay nila dito. Noong hapon din na yun, pagka-uwi nila, kasama na ang tiyuhin ko at ang pinsan ko. Hindi ko pala namukhaan nung ula ang banawa kasi ang papayat na. Pero ang lalaki ng tiyan. Namumugto pa ang mga mata nila na kung palagin sa panahon nailan. Puyat at dehydrated. Pagdating pa lamang nila noon, naririnig ko na nagsasagutan si Tia at Tio. Yung topic nila, si Uncle Nestor. Tapos, namhimasok ang mga gamot na ito sa usapan. Hinanap ang kinilaw na binigay sa kanila. Dahil sa pagpabisi na nanoy. At ako, hindi naman nangingianam sa mga pagkain sa frigidaire. Napatak noon ng ref nila. Napagimutan na namin ng mga tirapiyang pulutan na ipinaguno huyin inumay. Nilabas ng mga gamot ang kinilaw na ito. Pagbukas niya pala ng takip ng Tupperware. Umaling nga sa una ang mabahong bulok na amoy. Ang kinilaw na ito. Hindi ba nakapagtataka? Paanong nasira yun ng ilang araw lang? At saka yung iba pang pulutan nun, hindi pa naman sira. Maayos pa. Pwede pa painin. May bibanaw sa kinilaw na galiw. Tay ang Uncle Nestor. Binala ito ng manggagamot sa pinakalikod ng bahay. Sabi niya, maghanda daw kami ng uling, asukal, at kalamansi. Matapos makapagpabagas sa yogurt, saan niya ulit binuksan ang masamsang na kinilaw na dito. Tapos, humiwa ito ng kalamansi at pinigaan. Sa maniwala man tayo sa hindi, Sir Telmo, isa ako sa mga nakasaksi noon. Kung paano nagbago ang itsura ng mga karne na ito. Mula sa putlang kulay, dahil sa pagkakakilaw sa supa.
Kitan-kita ko na pumupuyso ang mga karne na ito. Tumipibok-tibok na parang may sariling buhay. And parang dalaw ng karne kapag pinatakuluan o sinisisliya. Ganon na ganon. Hanggang sa magkulay, naninipim na maninaw-ninaw ito. Mas lalo akong nanbiring kumain ng karne mula noon. Lalo na't naaalala ko na naman ito habang kinikwento. Pasing tabi na rin po sa mga kumakain. Kung meron lang ng camera phone noon, siguro naunan na namin ng litrato ito. Saka ibinuhos ng manggagamot ang alin na ito doon sa nagbabagang ulin at asukal. Huwag daw namin hayaan mamatay ang baga hanggang sa makasiguradong abo na lahat. Maalipas lamang lang dinal araw noon. Maayos ng pinsan na piyuin ko. Dito na rin ako biglang sinando ng nanay ko sa kanila. Matapos makapagpaalam at makapagpasalamat, sumama na ako kay nanay. Pero hindi pa din matatapos ang kwento certain mo. Siyempre yung iba dyan, mapapatanong. Yun na yun. Anong nangyari pagkatapos, diba? So ito. Nung nasa puder na ako ni nanay, ilang araw ng binon, ikinrempo na sa akin ang nangyari at kung bakit di ako kinuha doon. Si Tio Equip na mismo ang nagpresenta na ipakuha ako pinalay para daw hindi na ako madamay. Dahil matapos silang magkasakit noon, nagkaroon man ng hindi pagkakaunawaan at hindi na nag-uusap si Tio Ikot at ang Pring Star. Napag-alaman kasi ng Tio ko na modus na pala ito ni Uncle ni Star. Gawain man niya pala ito sa ibang lugar na manyason men hindi namamatay ang mga biktima. Ang rason, para kapag may magkasakit sa pamilya at kailangan ng pera. Dahil sa siya lamang ang kilalang nagpapautang sa magal na interes. Malaki ang tsansang sa kanya lalapit ang mga tao. Pati nga ang mga kasama nilang tainuman no gabi na di melanyam kiniraw na yon. Nagkasakit din. Imutang ang mga ito sa Nestor Leon. Api pa bra. Nagtagpi-pagpi at lalong lumalim pa ang gigil ni Tio noon na napag-alaman niya pasikretong bumibili ang Nestor na ito ng karne sa mag-asawang nagbibiliver din ng karne sa tiwing ko. Kay Aling Salve at Mang Romeo. Kinumpronta pa ng tiyuin na piyain ko ang mag-asawa na ito nung nag-deliver ulit sila ng karne noon. Naayoko lamang umano ang dalawa na parang nagulat, patimbi inasa ng mga ito. Napati ang tiyo at tiya ko na kumpare at kumari nila, madadamay sa pinaggagawa nilang kalokohan. Tahimik at walang maisagot ang mag-asawa. Pero iyon na rin ang huling naging delivery nila sa tiyuhin ko. Madalis na kumalat ang nangyari na ito. Siyempre, umabot na ito sa barangay namin. But mula binoon, sina Pipo na mismo ang bumibili ng mga karne sa palengke para sa mga niluluto nila. Minsan napapadaan din ito sa bahay namin para malamusta o marbela ng pasalubo. Nating pasasalamat ko lamang palagaroon na hindi ako palakain ng karne. Unang hilaw na mga lutuin, kagaya ng kiniraw na yon. Dahil din dito, mas lalo akong sinipab na magtanim na gulay sa bauran. At ang pinagkaatiwalaan ko na labar ay sarili namin palanim at lalaisda o karne na kami mismo ang bumili o sa mga takilala
at pinagkakapiwalaan namin ng kadali. Dito na rin nagsisimulang satling akain ako sa usahan, sa mga lugar may hindi ko alam. Ang unang hinahanap ko, pangpiga o kanamansi. Weird man pero totoo. Kasi nakita ko ito mismo. Nandanawa. Mata ko. At iyan ang kwento ng aswang para sa araw na ito. Salamat sa inyong pakikinig. Huwag kalimutang mag-iwan ng komento at sabihin sa akin kung ano ang inyong naisip. Hanggang sa susunod na kwento, matulog kayong mahimbing kung kaya ninyo.